So, ito pong ating tatalakayin ngayon. Ito pong uutang po ng higit 2 trilyon, 2.46 na trilyong piso na budget po sa taong 2024. Okay? So ito po yung ulat, no? 1 hour ago, sabi po dito, ito po yung September 19, 5:15 p.m. na i-post. Sabi po dito, mangungutang ang pamahalaan ng 2 hanggang 46 trilyon, O 2.46 trilyon na piso para mapunduhan ang 5,768 trilyong national budget sa 2024 ayon kay Marikina Representative Stella Kimbo. Okay? So mangungutang po ang inang bayan natin, At tingnan po natin yung comment dito sa ABS-CBN. So ito po yung mga comment, sample ng comment, okay? Sabi dito, let's go confidential funds, sabi gano'n, no? Hindi ako may comment yan, ilabas ang gold, sabi nung isa. Sabi naman Bisaya, oy, sige ra mong pangutang na unsa naman tawon mo, oy, maluoy na lang ta. Syempre, di ba, nung mga, alam nyo, nung eleksyon, mga kaibigan kasi nung eleksyon, di ba, matigas ang ulo eh. Sabi ng isa, magiging lifetime ng utang na sambayanan habang ang mga nakaupo hayahay dahil patuloy silang yumayaman mula sa kaba ng bayan, nakakaipon para sa future ng kanilang angkan. Kaya mga kapit-tuko at ayaw mawalan ng posisyon sa pamahalaan. Di ba? Pero nung eleksyon, mga kaibigan, bihira tayong di ba? Bihira tayong makabasa ng mga ganitong hindi nangingibabaw yung mga ganitong comment. Katulad dito, paano hindi uutang, puro pledges, walang pumapasok na investors kasi walang tiwala sa gobyerno. Good luck Pilipinas, kaya pa ba? Sabi ng isang komento. Sabi pa dito ng isa, sabi pag nakuha ginto, bayad ng utang, wala na nga ang ginto, magdagdag pa ng utang, ha, sabi. Ito, binabasa ko lang binabasa ko yan. Baka sabihin nyo, niluloko ko kayo Hindi ko kayo niluloko dyan, ito. Sabi nung isa, uutang para maponduhan ang confidential and intelligence fund almost 11 billion. Bagong Pilipinas, bagong muka. Hashtag yan, hashtag no? Baka sabihin nyo, niluloko ko kayo yan. Sandali Meron pa dito. Sabi dito, Imelda Siton ba't ko binasa? Sorry. Nakapublic po ito kaya binasa ko Hindi po ako naging dito, hindi ko po sinasadya. Grabe, utang na naman, tapos tayo na naman magpapasan. Ano ba tong gobyerno ni BBM? Parang wala na magandang nangyari sa bansa mula nang maupo ito. Puro bad news na lang. Hi, 31 Ayun niya, okay. Kasi syempre, di ba? Tayo naman, tayo Ito babasahin na naman natin. Ito si Sabi nitong isa, uutang para confidential funds sa mga mahal niyong pulangaw. Sabi gano'n, Sabi nitong isa, sabi niya, ayan kung Kimbo uutang tapos ilalagay sa Maharlika Fund, guno. Nagre-review po tayo dito hindi ko po imbento ito. Ito isa. Sabi nung isa, kawawa sa inyo mga bosses. Itong isa. Pwede ba mapa-exempt sa tax, may reason confidential? Pwede daw ba siya magpa-exempt sa tax? Itong isa. Sabi nung isa, paano na ang Pilipinas kung ganyan kalaki ang utang? Asa na sinasabing di na maghihirap ang Pilipinas, lalo na tayong hihirap sa gagawin ng mga nakaupo. Okay, di ba? Masarap pagbasa, no? Nagre-review po tayo, masarap pagbasa dito. Ito pang isa, sabi nito, uutang lang para mapondohan yung mga bulsa. Bakit labis na naman kasi ang budget kung wala naman inaasahan, wala na kasi napupuntahan para sa mga mamamayan, kung meron naman kakarampot lang, gano'n. Natin gets yun Itong isa, wala na bang maisip na paraan ang gobyerno kundi umutang na lang ng umutang? Hindi makakaahon sa hirap ang bansa kung walang laman ang utak ng mga opisyalis ng bansa, sabi niya. Siyempre ako, Leni Robredo ako, di ba? Proud ako, di ba? Ako kasi proud ako, Leni Robredo kasi ako di ba? Leni Robredo ako. Di ba mga kaibigan? Ako proud ako, Lenny.
Hindi ko kasalanan yan kasi Lenny ako, di ba? Oh. Yung isa, eto yung isa, utang na to satisfy the cravings of the crocs, sabi niya. Yung isa naman, sabi niya, unity, sabi gano'n yung isa. Walang troll, no? Wala po bang nagtutroll? Hindi. Ito isa. Sabi niya, magkasya kaya to sa Gcash ko? Sabi naman ng isa, Sabi ng isa dito, ang daming umasa sa Marcos Wealth, nasaan na ba? Sabi niya, ito isa. Ito to. Ito sa. Amo na damo dipili sa Pilipinas manog utak kay ang gobyerno puro man utang leader gid. Galit, di ba? Puro galit ito. Hindi, nagbabrowse tayo. Ito isa. Sabi, lubog na sa utang si Juan de la Cruz, puro puno pero bulsa ng mga unitibs, sabi. Ito yung mga dapat lumalabas sa sa Comelec, di ba? Tsaka sa EDSA. Ito pang isa mga kaibigan, no. Sabi nitong isa, mangungutang para pambayad ng utang, okay din, repeat, bahala na, apo ko dyan, sabi niya, ha. Bahala na yung apo niya magbayad. Sabi ng isa, ito. Sabi niya, tapos may pa-confidential fund para kayong nalalaman hirap hirap na yung Pinas, sabing gano'n, ha, di ba? Itong isa, hirap na daw yung Pinas eh. Masarap, di ba? Ito isa. Lods si Bulot, sabi ng isa. Ba't ito babasa? At i-allocate sa confidential fund sa mga corrupt official, poor Philippines, babagsak na talaga, sabing ganon. Itong isa. Sabi niya, 425 pesos daw yung ticket ni Bleng Blong sa F1 Grand Prix. May nakita ba kayong yung para Pulangaw? Wala pa ako nakikita Pulangaw dito masyado. Itong isa. Sabi nung isa, kawawa naman mga di pa nabubuong anak at di pa napapanganak, may utang ng bayaran, sabi. Meron pa dito. Ito isa. Itong isa, sabi niya, nakakaumay na tumira sa Pilipinas, hindi na nakaka-asenso. Di ba? Itong isa, babasahin natin ito isa. Ito. Sabi nung isa, ito. Sabi ng financial advisor ko, pag hindi kasya ang budget sa actual na kailangan, huwag pilitin, bagkus bawasan na lang ang mga hindi importanteng bagay o kailangan at pagkasyahin kung magkano na lang ang naitabi o hawak. May financial advisor siya. Sino mo nag-reply? Sabi ko. Hindi, sandali. Wala, natago. Itong isa, sabi nito, yung isa may financial advisor eh. Utang na lang ng utang para magaya tayo sa Sri Lanka na baon sa utang sa World Bank. Sabi gano'n ng isa. Itong isa. Ito. Yan ang gusto ng 31 million. Sabi gano'n. Itong isa. Ito. Sabi ng isa, okay lang yan. Dapat lang malaki utangin naman sa dami pa naman ng niluklok natin sa gobyerno na may bahid ng korupsyon. Kulang pa nga ang 2.46 trillion na yan. Saka deserve naman natin mga Pinoy na ninakaw ang pera natin sa kaban ng bayan. Di ba? Ito. Dahil todo suporta naman tayo sa mga corrupt politician, di ba? Kaya wala tayong karapatan lahat magreklamo sa gobyerno. Sa totoo lang, manahimik kayo. Sabi gano'n. Maayos to Magaling to magaling yung sagot niya, di ba mga kaibigan? Magaling yung sagot niya, di ba? Oo. Masagot niya yun eh. Ang lupit na sagot niya, my friend. Okay lang yan. Dapat lang malaki utangin ng bansa sa dami naman ng mga niluklok natin sa gobyerno na may bahid ng korupsyon. Kulang pa nga ang 2.46 trillion na yan. Saka deserve naman natin mga Pinoy na ninanakaw ang pera natin sa kaban ng bayan dahil todo suporta naman tayo sa mga corrupt politician, di ba? Kaya wala tayong karapatan lahat magreklamo sa gobyerno. Sa totoo lang, manahimik kayo. Sabi niya. Ang galing, di ba? Ang galing. Solusyon na ba ang utang? Sabi ng isa. Sabi niya, solusyon na ba yan? Utang ng utang? Etong isa naman sabi. Okay lang yan. Nakikita naman sa investment. Sabi, di ba? May investment ka. Maharlika investment fund nga eh. Itong isa. Sabi ng isa,
Sabi niya, kulang po yan, ma'am. Mga 5 trillion na po. Round up na daw. Sabi naman nitong isa, sabi niya, Diyos ko, anyari Pilipinas. Magano lang, magdota lang kayo, mga bata. Dapat kasi magano lang tayo dito. Yung sa mga bagong henerasyon, huwag kayong makikialam sa politika, magdota lang kayo dyan. Di ba? Kung ako, papayuhan ko yung mga kabataan ngayon, mga kabataan, yung mga bagong usbong, kayo naman magbabayad dito eh. Kayo sasalo nitong lahat, huwag kayong mag-alala. Magano lang kayo dyan, mag-Game Boy lang kayo dyan, mag-asar lang kayo sa social media, magkantahan lang kayo, mag-TikTok, sayaw-sayaw, labas pusod. Di ba? Maglaro lang kayo, kids. Don't worry about this. Utang nyo to. Sa inyo mapupunta to. Ano nga, sa totoo lang sa lahat ng mga kabataan ngayon, di ba? Ito, tinan nyo to. Sabi niya, ang laki na pupunta sa confidential ng presidente at busy nito. Kandakuba tayo sa pagbabayad nito, sabi niya, di ba? Kids, listen ito. Galing ng president natin, bravo, BBM pa more. Sabi niya, itong isa. Sabi nung isa, sabi niya, mayaman ang Pilipinas, sana sila magbayad niyan. Ang sarap, no? Ang sarap, hindi nga ito mga isa. Ito. Sabi niya, ito yun, sa kanya. Pwede siguro magpasabay sa utang kahit 1 million lang. Etong isa, sabi niya, akala nyo ito. Sabi niya dito, para travel, sabi niya, sabi naman itong isa, what? Sabi nga rin. Itong isa naman, ito isa. Sabi niya, Taliano gold is the key. Di ba wala pa tayo nakikita dito, Oy, nasaan na yung mga troll? Ito. Sabi nung isa, ito. Sabi niya, sabi niya, guys, pa-support po ng kasalukuyang administrasyon na ibaon pa po lalo ang ating bansa sa utang. Support daw natin yung administrasyon. Itong isa. Masarap po. Sabi niya, sakit sa bank, sabi niya. Itong isa, sabi niya, may pang-confidential na naman. Etong isa, ang dami na, di ba? Sabi niya, utang lang ng utang Etong isa naman, sarap pagbasa, no? Sabi niya, para ponduhan ng CF, confidential fund yan, di ba? Sabi naman isa, bahala kayo dyan. Etong isa, sabi nitong isa, ang dami, di ba? Sabi nitong isa, tapos puro confidential pa. Puro confidential tinitira nila, kung nanonood si Sara Duterte nito, tinitira, Sabi nitong isa, para mapunduhan ng confidential fund ni Bongbong at Sara. So, bottom line ng review natin tonight, mga kaibigan, ang bottom line, ano na pala ng Pilipino ngayon? Nga. Di ba? Kung nakapanood ka nito ng video na ito, di ba? Hindi naman sa ating galing yan. Galing yan sa mga komento ng mga tao diyan sa social media at legit naman yan. ABS-CBN na nagbalita yan. Binalita yan sa GMA, sa lahat ng istasyon. So, yan po yung update sa komento ng mga tao. Di po ba? Ako somehow, sinabi ko na to 2016, 2019, sinabi ko na. Di ba? This will happen. Ngayon, mga kaibigan, ano ngayon ang gagawin ng sambayanan na yung mga nagkamali, di ba? Mula kay Duterte, nag-oppose na ako, di ba? Grabe yung sabi ko, huwag kayong magpauto dyan. Pero anong ginawa ng sambayanan na to, ng bayan na to? Binaboy si Aquino, binaboy yung mga tunay na gumawa ng kabutihan sa bansa. Minasama yung dilawan na nagpakulong sa mga kurakot na mga politiko. Di ba? Pagdating nung eleksyon, binastos natin, namatay na lang yung Noynoy Aquino ng, di ba? Yung sama ng loob, baon nung Aquino. At least sa kanya, alam niya na mabuti ginawa niya.
Masama loob niya kasi nanghihinayang siya malamang doon sa nasimulan niya na yung mga Pilipino paahon na. Pero binaboy-baboy ng mga, di ba? Nagpauto maraming nagpauto Sa 44, Yolanda Funds, lahat naman yun may sagot. Hindi totoo, pero hindi sa 44, Yolanda Funds. Di ba? Imagine mo yun. So ito ngayon yung bunga ng kahunghangan nung ibang mga nagpaloko. Di po ba? Ano ngayon napapala natin? Binastos-bastos tayo ng China lalo. Di ba? Nilapit ni Duterte sa China Sip-sip Binenta ngayon tayo dyan sa kay Xi Jinping. Bad trip, di ba? Papunta-punta pa ng China doon. Di ba mga kaibigan? So ngayon mga my friends, ano naman ngayon ang masasabi nyo sa nangyayaring ito sa ating bayan? Di ba? Ano masasabi nyo? Marcos pa more? Duterte pa more? Alam nyo mga kaibigan, kung sinisingil sana natin yung Marcos ng 200 billion pesos nilang tax na utang, sa ano lang yun doon lang sa isang tax evasion case niya lang. Kung sinisingil sana natin yun, kaso nga, ayan, nadugas nga ng COMELEC yung eleksyon. So paano natin ngayon masisingil si Marcos, di ba? Paano natin masisingil yan yung mga ninenok ng nila? At yung ibang mga politiko. Kailangan talaga, bayan talaga, magkaisa dito. Itong tunay na magkaisa tayo. Dito talaga yun, sa part na yun. Dapat tayong magkaisa. Diba? Wawa ang bayan na to. Sri Lanka, hindi malayo mangyari yun. Nako, guys. Maswerte kayo kung mayroon kayong girlfriend na sirena katulad ni Jack. Kayo ba kayo? Sige nga, maghanap nga kayo. Ako, halimbawa, si Cheryl, makakapaghanap kaya ito ng boyfriend na Shokoy? Sige nga, si Irma, maghanap ba kayo dyan ng mga boyfriend na mga ano? Di ba, paano kung hindi ka makapag-boyfriend ng Serena, makapag-girlfriend ng Serena, o makapag-boyfriend ng Shokoy, paano ka ngayon? Hindi ka makakalis ng Pilipinas. Bakit ka mo? Pag aalis ka mo, kailangan mo ng visa, kailangan mo ng pasaporte, lahat yun lalakarin mo. Kailangan mo ng pamasahe sa aeroplano, kawawa ka. Mangyari sa'yo, pagka naging pag natulad tayo dun sa Sri Lanka, saka magtatago. Di ba? Kanta ka na lang ng sayaw, kikoy, sayaw, kikoy. Anyway, mga kaibigan, ano man kulay sa politika, welcome mag-comment dito basta panatilihin ng ikang respeto sa bawat isa. Ano man ang iyong pananaw at opinion, just comment down below. Thank you for liking this video, sharing this to your friends across social media. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe. At ganoon din sa ating Facebook page. Michael Apacible Bulletin po. At para maging updated kayo sa mga itong uri pa ng talakayan.